Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman at welcome po dito sa ating munting YouTube channel. Bago po ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang basahin ang katanungan ni Gretchen Dumilos. Ang sabi niya, "Hello sir, magandang araw sa iyo. Pwede sir gawan mo ng video kung ano ang sira o pyesa na nasira sa part ng 9mm Beretta kasi po biglang nag-automatic sir. Nakakatakot iputok parang Armalite. Naka-full auto. Salamat, sir. Okay, delikado ito. So, bibigyan natin ng kasagutan yan. Okay. Pero bago natin yan bigyan ng pansin, ay gusto ko lang munang bumati sa lahat, lalo tigit sa mga FW, saan man panig kayo ng mundo. Mag-ingat po tayo dahil ngayon ay nagpapalit na ng klima, lalo dito sa Middle East, na mula sa taglamig ay papunta na sa taginit, kaya uso na ang sipon at ubo. Ngayon ay mag-ingat din tayo sa ating mga trabaho na huwag tayong maaksidente. Okay? At gusto ko rin pasalamatan yung ating 49,100 plus na mga subscribers, 150 plus na mga subscribers. At lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat ang motibo po ng ating YouTube channel ay mag-charity. Hindi po ako maggagawa ng YouTube channel kung wala akong charity. Dahil ang kinikita po ng ating YouTube channel ay tinutulong sa 6 na estudyante na hindi makapasok dahil walang pambaon. Kaya tayo nagbibigay ng pambaon do sa 6 na estudyante ng mga anak na single parent. Mga bata pa po sila. Kaya hindi ko ginagawan sila ng mga videos. Okay, at pasasalamatan ko lang yung mga nagpapadala ay yung mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat malaking tulong yan sa ating YouTube channel para sa ating mga beneficiaries. At lalo tigit, shout out do sa mga nagpapadala dito sa ating GCash number. Anak ko po yan. Yan po yung aking tresurera. Yan po yung number sa aking likuran. Okay, shout out kay Alfredo Isidro Ordo Sipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platon Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbet ng Kia Motors, kay Anthony Banglista ng Pasay, kay ayaw magpakilala, tawagin natin Sir Adrian. At shout out din kay Conrado Ilulay Leo, Jonah Diaz, Dini Sardona ng Pulangi Albay. At maraming salamat din do sa mga kababayan natin na mga OFW na nagpapadala rin sa ating mga premiere videos. Okay, nagpapakulay, nagpapadala sa YouTube. Okay, shout out sa kaibigan natin sa USA, sa Virginia. Thank you very much, Noli Pisa America. Okay? At ganyan din, salamat din kay Jubil Platon, kay Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, na nagpapadala din sa YouTube para sa ating mga beneficiaries. Okay, ayan. At sana marami pang tumulong dahil ang aking pag-YouTube ay dahil sa charity. Kung wala akong charity, wala kayong Pinoy Firearms Instructor. Okay, sana marami pang tumulong at hindi tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang importante sa atin tumulong kahit barya-barya lang yung binibigay. Kung marami naman tayo, malaking bagay yan. At gusto ko pa talagang marami ang matulungan. Pag dumami na yan, tatanggap ako ng mga beneficiary mula sa inyo. Okay, so parang ganyan lang muna. At yung sa katanungan ni, sino nagtanong? Ni Gretchen Dumilios. Okay, delikado yung baril na nagpo-full auto. So, alamin natin bakit nagpo-full auto. So, meron tayo ditong isang Beretta. Ayan. Ang Beretta ay merong, ito, binaklas ko na ito. At meron din tayo ditong, checkin natin ito. Ayan. Ang ibig sabihin na nagpo-full auto, pag nakapress tayo sa ay dire-diretso pumapalo yan habang nakapress tayo dito. So, pwedeng mag-bars 3, bars 5 hanggat hindi natin inaangat ito dito, ay hindi titigil yan ng kapapalo. At minsan ay kahit naka-trigger finger out na tayo, ubos yung isang magazine na bala. Okay, isang puno doon sa So, bakit nagkakaganyan? So, importante talaga na alam natin ang function ng mga piyesa ng baril. Kahit sa anong baril yan. So, ganito yan. Okay.
merong yang sear, merong yang sear at saka hammer ang may problema dyan. Sear at saka hammer. Ang ibig sabihin, yung hammer hindi nakakatch up ng sear, kaya dire-diretso lang yan. Kada atras ng slide, pag atras ng slide, pagbalik, kasunod na agad yung hammer, palo na naman. So, maubos talaga ang bala. So, para mas maunawaan ng ating mga viewers ay bumaklas ako ng isang berita at tinanggal ko yung sear. Ito yung sear niya, ito. Ito yung sear niya, ito. Inano ko lang ng pako yan para ma-permanentis. At ito naman yung hammer niya, yan. Pagka yung itong sear niya ay hindi kumakagat, yan ay tuloy-tuloy, walang hinto yan ang kagaganyan, walang hinto, hanggat may bala yan, puputok yan. Okay, so kada atras, kada home ng slide, putok yan hanggat may bala. So anong problema? Itong sear ay hindi nagko-connect sa kanyang hammer. Ito yan. Ayan, itutulak ko itong sear na to at yan ay kukonek. Yan o. Itinutulak ko. Yan. At pag kinalabit naman yan, ito ay hihilahin ng trigger bar. Hihilahin ng trigger bar. Ito, pagka hindi ko na ito kinabit kasi masyadong komplikado. Hindi naman ito. Ito yung trigger bar. Hihilahin ng trigger bar para ma-disconnect. Hihilahin itong sear, hihilahin para ito yung disconnector. Ito yung disconnector. Hihilahin ito yan, oh. Hihilahin yan dito. Okay? Pag yan ay pero hindi ko na install para hindi So nakaganyan yan. So pagka yan ay hindi pag walang nagtutulak dito, pag ganon, ayan ay dire-diretso yan. O hindi magi-engage yan, dire-diretso yan. Pero pag may nagtutulak dito, yan ay kakabit. Yan, magkano yan. Madi-disengage lamang yan pag hinila ito ng disconnector, which is yung trigger bar. Hilahin ito. Pag hila yan, papalo yan. So, ano yung nawalang pyesa? Ang tanong. Napakasimple. Nasaan yung ginawa kong pyesa? Nawala na yata. Saglit lang. Ito. Yan ay, andi dito yan. Kaya ko ginawa nito, kasi may spring dito yan. May spring dito yan. So, hindi ninyo makikita yung spring kung paano ang function pag nakakabit. May spring yan. Ang spring niya, ganito lang ang itsura. Ganito. Kung meron kayong spring wire na 1 mm, pwede ninyo gawin yan. Simple-simple. Yan. Ikot lang ninyo sa pako yan, na ganyan ang butas. Ikot lang ninyo, tapos putulin ninyo dito. Putol dito yan. Puputulin lang ninyo. Hindi naman ganyan kahaba yan. Ito temporary. Ginawa ko lang ito para pandemo ko. So, dito nakalagay yan. Yan. Ilalagay natin, ha. Ito ay dito nakalagay. Yan. Wait lang. Yan. Nakaganyan yan, ha. Nakaganyan yan. Ngayon, kung mapapansin ninyo ito ay may maliit na pin dito. Yung pin na yun. Itong spring na ito ay doon nakalagay yan, doon sa loob yan. At yung pin na yun ay nakashoot dito sa butas na to. Kaya may butas yan dyan. Doon yan naka-install. Okay, hindi ko na dahil hindi ninyo yan. Yung pin na yun, ituturo ko yung pin na. Yung pin na yun, pag yun ay tinanggal ninyo, ito ay malalaglag ito. Doon yan nakalagay. Which is, dito yan. Yung pin na yun ay ito na yun. Ito na yung pin na yun. Doon nakatuhog yung sear. At itong pin ay nandoon din. Nandoon din yung pin. At yung dulo ng spring yung dulo ng spring, makikita ninyo. Kaya yan ay, makikita ninyo dito, ha. Yun, doon nakasakay yung dulo ng spring. Yun, doon nakasakay yung dulo ng spring. At itong puno naman ito ay nasa receiver na nakalapat. Ayan, nakaganyan na yan. Ayan, Ayan, temporary lang yan, ha. Para lang ma-picture ninyo kung bakit
nagkakaganon. Ayan o. Yan, ganyan ang forma niyang spring na yan. Yan, nakaganyan yan. So, kung ating palalaruin yung spring, yan o. Yung spring ay kinakabig itong sir niya. Kaya pag umatras itong kanyang hammer, yun, yan, kakagat yan. Yun, maliwanag ba? Kumagat na doon sa kanyang hammer, yung kanyang sir. Okay? At kagaya ng sinabi ko, pagka prinis ninyo yung trigger, hihilahin ito ng disconnector. Ito. Okay? So, para malinaw, ilagyan pa natin ng isang pako dito para hindi matumbay itong hammer. Ano ko lang para hindi matumbay yung hammer. Palagyan ko pa na isang pako. Kasi nagdidire-diretso eh. Yan. Ayan na oh. Yan na ang forma niyan. So ilalagay natin itong kanyang, ang tawag dito ay shear spring. Itong ginawa ko na spring na to. So nakaganyan yan siya dyan. Ilawan natin. Yun. Yan yung shear spring niya. Putol yan dito hindi man yan ganyan kahaba. Putol yan, nakaganyan siya dyan. Kaya pag yung shear niya ay hinila, ito namang hammer niya ay papalo. Okay. At pag yan naman ay yung slide ay dumaan uli, yan ang hapkak niya. Yan naman ay magpupulkak. Yan. Mapansin niyo Yan. So ang wala lamang dun sa baril mo ay shear spring. Ito lang spring na to. Napakadaling gawin yan. Okay, natatandaan ko nung ako'y nagbakasyon, may binigyan ako niyan eh. Okay? So ito lang. Ayan lang para magano siya, para kumagat siya. So ganyan lang ang problema nung iyong baril. Ito lang, itong spring na to. Okay? At ang nagpapa-disconnect naman diyan ay itong bar na ito, disconnector bar na ito o trigger bar. Hinihila ito. Yan ang naghihila dito sa shear para mawala yung kagat niya doon sa hammer. So maliwanag. So napakadaling gawin ito. 1 mm na spring lang. Kung wala kang spring na tuwid, humanap ka ng mga spring, unatin mo na lang at gawin mong ganito. Okay, kung may malaking kwerdas ng gitara, yung mga bass, yan, pwede yan. Hammer, music wire, pwede ito. Okay, so yan lang ang nakikita kong problema nung iyong Kasi nga, pag wala nito ay magiging yung iyong shear ay nakaligaw yan, kaya yung iyong hammer ay ganyan minsan yan pag nakatingala kakagat yan, pag nakatingala gawa ng gravity nitong shear. Okay, pag nakatingala yan minsan kakagat yan, minsan yan ay kakagat yan. Okay, minsan naman na hindi kakagat yan. Minsan na hindi. Kaya minsan, kaya yung sabi mo na minsan ay nagpo-pull out yan. Ganyan ang itsura niyan. Pero pag minsan, kakagat din yan. Pag minsan, pagkano. Okay, o di kaya, baka itong spring mo na ito ay naputol. Kasi napuputol din ito eh. Pag ito ay napuputol din ito. Ilang beses na ako naputulan ito. Pero madali namang gawin. So ayan, at sana malinaw at dun sa mga marurunong kamukha ng mga baser ko, si Joe Rasley at saka sabi mag-research daw ako, at saka si Roldan Lumuntad na bubo daw ako, mag-comment kayo, baka may alam kayo na ibang paraan o ibang baka mali ako, mag-comment kayo para mapakinabangan naman yung galing ninyo ng ating mga kababayan. Okay, madaling magsabi na hindi ka marunong, madaling magsabi na ganun. Pero ipakita rin ninyo yung inyong alam para makatulong tayo sa ating mga kababayan.
So, maraming salamat sa mga comment ninyo. Merong nagko-comment, tinatanggap ko yung mga comment. Pagka may kulang ako o may mali ako, sino ba naman tayo na hindi nagkakamali? Eh, tinatanggap natin yan. At maraming salamat do sa mga magaganda ninyong comment at tinatanggap naman niya. Kalimitan tinatanggap yung ating mga videos. Okay, so ulitin ko, ito lamang ang sira. Hindi man yan ganyan kahaba, putol yan dito. Okay, putol yan dito. Ganyan lang yan kahaba. Ginawa ko lang ito. Kung nandito ka lang, bibigay ko na to sa'yo. Puputulin na lang Okay, so, spring lang yung nasira. Baka kasi yung iba, nagtatanggal ng baril, nagtatanggal ng parts, pagtanggal, minsan kasi yung spring, tumatalsik na yan. So, hindi na natin nakikita kung saan na. Kaya nung una ako nag-aaral ng pagtatanggal ng mga baril, sa ulob ng kulambo. Hindi yan biro. Kasi nga, pag tumalsik yung spring, at titingnan natin, dahan-dahan tayo na magtanggal ng mga parts. Kasi baka naglinis, meron kasi nagtatanggal. Gustong, hindi naman masama na pag-aralan yung baril. Pero kaunting ingat lang. Kasi itong maliit na pyesa na to, kasi pag ito tinanggal ninyo ng bigla, lumilipad ito. Nawawalan din ako nito Kaso nga lang, madali kong gawin dahil alam ko naman ang sira ng mga baril. Ulitin ko dito yung nakalagay Kung nakikita ninyo itong kanal na ito dito sa bandang kaliwa ng baril yung may kanal yan dito, yun yung kanal na yun. Nandun yan. Nandun ito. Kung baga, ang pwesto niya sa loob ay nakaganyan yan. Nakaganyan yan sa loob. Yan, nakaganyan. Yung butas niyan ay nakashoot dun sa kanyang pin. Yun yung pin niya, yung butas. Nandun yan sa loob. Dun sa kanal na yun nakalagay. Ulitin ko dun yan. Masisilip mo yan. Pag tinanggal mo yung grip, silip mo kakaagad yan. At para malinaw, dito yung nakasakay, dito. Nakaganyan yan dito. May kanal ito dito Ayan Yun yung kanal na yun, doon yan nakasakay yan. Spring na yan. At sakto sa butas yan. Sakto sa butas ng pin yan Pansinin ninyo yung butas ng pin, sakto yan doon. Okay, kaya sukatin ninyo yung ganun. So yan, at sana may natutunan kayo sa maiksi nating videos. At babasahin ko lamang yung ating mga community guidelines, ay yung ating sa community. Okay, para mag-share lang kayo ng mga videos natin, mag-like para mapasama kayo sa ilalagay ng YouTube. Okay, ang ating community spotlight, weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, si Milo Maranan 42, ang engagement, si Den Gilbert ay 9, si Hansel Evangelista ay 96. Okay, 4 na lang, 100 na. Shout out sa mga member ng One Gun Pilipinas Bulacan chapters na thank you at naging gunsmith na ninyo si Hansel Evangelista. Okay, at ako natutuwa pag may natututo sa atin ng pag-gunsmith. Ingat lamang Okay, si Eddie Garcia ay 1 ang engagement bago pa lang sa YouTube channel natin. At ang top notcher natin ay si Unico Iho na may 100 plus na engagement. Okay, shout out kay Milo Maranan, Jen Gilbert, kay Hansel Evangelista, Eddie Garcia, Unico Iho. Okay, mag-comment lang, mag-share, at mag-thumbs up, mag-like sa ating mga videos. Thank you very much. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana nakapulutan ninyo ng kaunting kalaman ng ating video ngayon. Ingat lamang tayo sa pagkukutingting ng ating mga firearms. God bless us.